Mga ka-Diskarte Chicks, may viewer tayong nag-comment at feeling ko napakarami sa inyo ang makaka-relate dito. Sabi niya, may content ba kung paano basagin ng yelo yung boundary? Meron din kasi pareho, di makapag-usap dahil sa wall na nakaharang. Gets niyo ba yon? Ang sagot ko, opo, gets na gets ko. Alam niyo kung bakit? Kasi bakit nga? Habang nanonood ka ngayon, may naiisip ka ng isang tao na kapag nakikita mo parang bumabagal ang oras. Kapag umiti siya, bigla ka ring napapangiti. Kapag nag-chat siya, kahit nasa banyo ka pa, napapabilis ang labas mo para lang mag-reply. Pero ang problema, hanggang doon lang, walang umaamin, walang unang kumikilos, pareho kayo nagkakatinginan, pareho kayo nagkakangitian, pareho kayong nagre-react sa my day ng isa't isa. Minsan nga pareho pa kayong online hanggang alas 12 ng gabi pero walang gustong mag-type ng simpleng hi. Aminin mo, may pagkakataon pang binuksan mo na ang chat box niya, nag-type ka na, kumusta, tapos binura mo rin. Sabi mo sa sarili mo, hayaan ko na lang, baka istorbo. Samantalang siya, malay mo, ganon din ang ginawa. Nag-type, nag-delete, naghintay. At ang ending, pareho kayong natulog na walang nangyari. Mga ka-Diskarte Chicks, napakaraming love story ang hindi nasira dahil sa third party. Hindi rin dahil sa distance, hindi rin dahil sa ugali, kundi dahil sa hiya, overthinking, at paghihintay. Ang masakit pa, minsan ang taong hinihintay mong lumapit, siya rin pala ang naghihintay sa'yo. Pero dahil parehong walang gumalaw, may ibang dumating. At alam nyo kung sino ang nanalo? Hindi yung pinakagwapo, hindi yung pinakamayaman, hindi rin yung pinaka-perfect, kundi yung pinaka-may lakas ng loob. Kaya wag mong isipin na malas ka sa pag-ibig. Baka ang kailangan mo lang matutunang basagin ang invisible wall na nasa pagitan ninyo. At sa video na ito, hindi tayo mag-uusap tungkol sa pambobola. Hindi kita tuturuan ng mga linyahang parang galing sa teleserye. Hindi rin kita tuturuan ng manipulation. Ang pag-uusapan natin ay psychology. Bakit ba nagkakaroon ng wall? Paano ito nabubuo? At higit sa lahat, paano mo ito babasagin nang hindi ka nagmumukhang desperado? Kaya kung ready ka nang umusad ng love life mo, simulan na natin. Sa number 1, hindi feelings ang wall, kundi fear. Mga ka-Diskarte Chicks, may tanong ako. Kapag may gusto kang tao, mas madali ba siyang kausapin? O mas nahihirapan ka? Comment nga kayo, type lang ng totoo kung naranasan mo na ito. Kasi alam ko, marami ang magsasabing, oo nga no, napansin mo ba? Kapag ordinaryong tao lang, ang daldal mo, kaya mo makipagbiruan, kaya mo makipagkwentuhan, pero kapag ang kaharap mo na, yung taong gusto mo, biglang nawawala ang English mo, pati Tagalog. Simple lang. Sana ang sasabihin mo, good morning, pero paglapit mo, ang lumabas, mainit ngayon no? Umuulan. Bakit nangyayari yan? Dahil sa psychology may tinatawag na fear of rejection. Isa ito sa pinakamalakas na emotional fear ng tao. Hindi ka natatakot dahil ayaw mo sa kanya. Natatakot ka dahil gusto mo siya. Kapag importante ang isang tao, mas malaki ang posibilidad na ma-overthink natin ang bawat kilos natin. Baka mali ang masabi ko. Baka isipin niyang feeling close ako. Baka isin lang ako. Baka pagtawanan ako. At habang tumatagal, mas lalo kang hindi kumikilos. Pero alam mo ang nakakatuwa, minsan ganito rin ang iniisip niya. Oo, posible rin kinakabahan din siya. Posible rin gusto ka rin niyang kausapin. Pero pareho kayong may iniisip na hintayin ko na lang siyang mauna. Sa psychology may konsepto ring tinatawag na pluralistic ignorance. Mukhang komplikado ang pangalan pero simple lang ang ibig sabihin. Pareho kayong may nararamdaman pero pareho ring nagkukunwaring wala. Parang dalawang estudyante sa classroom.
Parehong may alam sa sagot pero walang nagtataas na kamay. Parehong naghihintay hanggang sa tumunog ang bell. Game over. Ganoon din sa love life. Abang pareho kayo naghihintayan, may ibang taong darating na walang takot. Hindi siya mas pogi, hindi siya mas matalino, hindi siya mas mayaman. Mas mabilis lang siyang kumilos at doon ka mapapaisip. Sayang. Kaya tandaan mo ito, hindi feelings ang kalaban mo. Hindi rin destiny. Ang tunay mong kalaban ay ang takot na ikaw mismo ang gumagawa. So number 2, huwag mong basagin ng wall sa pamamagitan ng biglaang confession. Ito ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming lalaki. Matagal nang walang usap, matagal nang purong tinginan, matagal nang puro react sa stories. Tapos isang araw, bigla kang magme-message ng may gusto kasi ako sa'yo noon pa. Kadiskarte chicks, parang nanonood ka lang ng trailer. Tapos gusto mo na agad lumabas ang ending. Hindi ganon gumagana ang attraction. Sa psychology, may tinatawag na emotional safety. Bago maging komportable ang isang tao na mag-open up, kailangan mo na niyang maramdaman na ligtas siyang makipag-usap sa'yo. Hindi siya mapipilitan, hindi siya mapipressure, hindi siya maiilang. Isipin mo ito, may katrabaho kang halos hindi mo pa nakakausap tapos bigla kang nilapitan, sabi, type kita. Type mo rin ba ako? Anong mararamdaman mo? Kahit mabait pa siya, malamang mabibigla ka. Hindi dahil ayaw mo sa kanya, kundi dahil masyadong mabilis. At ito ang hindi naintindihan ng marami. Akala nila, kapag maaga silang umamin, mas lalaki ang chance nila. Pero ang totoo, kapag wala pang emotional connection, ang confession ay nagiging pressure. At kapag may pressure, natural na umaatras ang tao. Kaya kung gusto mong basagin ng wall, huwag ka magsimula sa crush kita. Magsimula ka sa pagiging komportable. Simpleng kumustahan, simpleng asaran, simpleng pag-aalala sa mga bagay na kinukwento niya. Halimbawa, naalala mo, favorite pala niya ang iced coffee. O mahilig siya manood ng K-drama. Susunod na mag-usap kayo, banggitin mo. Uy, lumabas na palang bagong season ng pinapanood mo. Maliit na bagay lang yan, pero sa psychology malaki ang epekto niyan dahil ipinapakita mong nakikinig ka. At tandaan ninyo mga kadiskarte chick, hindi mo kailangang maging pinakagwapo para mapansin. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para magustuhan. Minsan ang pinakahinahanap lang ng isang tao ay yung taong komportable siyang maging sarili. At doon nagsisimulang mabasag ang wall. Hindi sa matapang na confession, kundi sa maliliit na interaction na paulit-ulit na nagpaparamdam ng respeto, interes at pagiging totoo. Kaya gusto kong malaman, naranasan mo na ba ito? Pareho kayong parang may gusto sa isa't isa pero walang gustong mauna? O baka ikaw ang umamin agad at doon lalo siyang lumayo. I-comment mo sa ibaba. Binabasa ko ang mga kwento ninyo. At baka ang experience mo ang maging susunod nating pag-uusapan dito sa Diskarte Chick. At wag ka nga Elise dahil ang attraction ay parang apoy. Hindi mo kailangang sindihan gamit ang gasolina. Minsan konting hangin lang ang kailangan. At ang hangin na yan ay ang tamang psychology. So number 3, pabayaan mong maging familiar ka muna sa kanya. Huwag biglain ang lahat. Mga kadiskarte chicks, may napansin ba kayo? May mga tao na noong una mo silang nakita, parang ordinaryo lang. Wala kang masyadong naramdaman, pero habang palagi mo silang nakikita, bigla mo na lang napangsing, parang ang cute niya pala. Parang ang bait pala niya. Parang iba ang dating niya. Bakit nangyayari yon? Sa psychology may tinatawag na mere exposure effect. Simple lang ang ibig sabihin nito. Mas nagiging komportable tayo sa mga taong palagi nating nakikita o nakaka-interact. Pero hindi ibig sabihin na araw-araw mo siyang kukulitin. Magkaiba ang pagiging pamilyar at pagiging istorbo. May mga lalaki kasi pagka-add sa Facebook, maya-maya good morning, tapos tanghali, kumain ka na, tapos hapon ang ginagawa mo. At sa gabi, diskarte chicks,
Hindi ka alarm clock. Hindi dahil madalas kang mag-message, mas magugustuhan ka na. Baka ma-mute ka pa. Ang gusto mong mangyari ay maging natural ang presensya mo. Halimbawa, magka-opisina kayo. Kapag nagkasalubong kayo, ngumiti ka, batiin mo, simple lang. Kung magkaibigan kayo sa Facebook, hindi naman kailangang lahat ng story niya ay may reaction ka. Piliin mo lang yung mga may pagkakataon talagang mag-start ng conversation. Halimbawa, nag-post siya ng picture sa Baguio. Pwede mong sabihin, ang ganda dyan, matagal ko nang gustong mapuntahan yan. Natural, walang pilit. Hindi yung ang ganda mo talaga, pwede bang maging tayo? Kakauwi lang ng tao galing bakasyon. Unti-unti doon nababasag ang wall. Hindi sa pagmamadali, kundi sa pagiging komportable. Kaya tanong ko sa inyo, ikaw ba? Ikaw yung laging unang nagme-message? O ikaw naman yung naghihintay lang lagi? Comment mo nga, curious ako kung alin ang mas marami sa mga kadiskarte chicks. So number 4, hayaan mong siya rin ang mag-invest sa pag-uusapan. Ito ang pagkakamali ng maraming tao. Akala nila kapag sila ang laging nagbibigay ng effort, mas lalaki ang chance nilang magustuhan. Hindi pala. Sa psychology, may tinatawag na reciprocity. Mas tumitibay ang connection kapag parehong nagbibigay. Hindi lang isa. Kapag ikaw lang lagi nagchat-chat, ikaw lang ang nagtatanong, ikaw lang ang nag-aaya, ikaw lang ang nagbubuhat ng usapan, mapapagod ka talaga at minsan hindi mo na mamalayan. Interview na pala ang ginagawa mo. Ikaw, anong favorite mong pagkain? Anong hilig mo? Saan ka nakatira? May alaga ka bang aso? Anong blood type mo? Relax lang. Hindi ka naman NBI. Ang sikreto, magbigay ka ng pagkakataon na siya rin ang magtanong. Siya rin ang maghanap sa'yo. Siya rin ang mag-initiate. Kapag napansin mong kapag hindi ka nag-message, ay hindi rin siya nag-message kahit ilang linggo na. Huwag mo agad iisipin na may gusto siya. Minsan ang katotohanan, ikaw lang talaga nagpapatakbo ng connection. Masakit pakinggan, pero mas mabuti nang malaman mo agad kaysa umasa ng ilang taon. Pero kapag napansin mong kapag nawala ka ng konti, bigla siyang, uy, okay ka lang? Busy ka ba? Parang ang tahimik mo ha. Ayan, magandang senyalis yan. Ibig sabihin, napapansin na niya ang pagkawala mo. Hindi mo kailangan magpa-miss ng 2 buwan. Baka may iba na ang pumalit. Ang punto lang, bigyan mo siya ng pagkakataong maramdaman ang absence mo. Hindi yung lagi kang available kahit madaling araw. May nag-message ng 3:00 ng umaga tapos 3:01 pa lang nakapag-reply ka na. Kadiskarte chicks, natutulog ka pa ba? Sa number 5, maging lugar ka ng comfort, hindi ng pressure. Mga kadiskarte chicks, aminin natin, napakaraming tao ngayon. Pagod na, stress sa trabaho, stress sa pamilya, stress sa bills, stress sa traffic, stress sa buhay. Kaya kapag may nakausap silang tao, hindi nila hinahanap ang pinaka-pogi o ang pinaka-sweet. Madalas hinahanap nila yung nagbibigay ng kapayapaan, yung hindi nakakadagdag sa problema, yung hindi sila kailangang magpanggap. Sa psychology, tinatawag itong emotional safety. Kapag naramdaman ng isang tao na hindi mo siya hinuhusgahan, mas madali siyang mag-open up, mas madali siyang tumawa, mas madali siyang maging totoo. Kaya wag mong gawing interrogation ang bawat usapan. May mga lalaki kasi pagkatapos ng 2 araw na magka-chat, biglang ano ba tayo? Kadiskarte chicks, 2 araw pa lang. Hindi pa nga kayo nagkakapareho ng paboritong ulam eh. Dahan-dahan lang. Kapag nagkukwento siya, makinig ka. Wag laging ikaw ang bida, wag mong gawing kompetisyon. Halimbawa, sabi niya, grabe ang hirap ng trabaho namin ngayon. Ang mali, ako nga mas mahirap trabaho ko. Hindi naman kayo naglalaban. Mas maganda, mukhang napagod ka talaga. Kumusta ka naman? Minsan hindi advice ang kailangan ng tao, kundi taong marunong makinig. At alam mo ba, maraming relasyon ang nagsisimula hindi dahil sa sobrang kilig,
kundi dahil sa sobrang gaan ng pakiramdam. Kapag magkasama sila na kahit tahimik, hindi awkward na kahit walang topic, hindi pilit, na kahit simpleng coffee lang, parang ang bilis ng oras. Yan ang klase ng connection na hindi madaling kalimutan. Kaya, huwag mong isipin na kailangan mo magpakitang gilas palagi. Hindi mo kailangan maging komedyante, maging milyonaryo o maging superhero. Minsan ang kailangan lang ay marunong kang makinig, marunong kang rumespeto, at marunong kang magbigay ng peace of mind. Tandaan ninyo, mas madaling mahalin ang taong nagpapagaan ng pakiramdam kaysa sa taong laging nagpapabigat ng isip. At kung umabot ka hanggang dito, congratulations! Kasi hindi lang puro kilig ang hinahanap mo. Gusto mong maintindihan kung paano talaga gumagana ang attraction. At tandaan mo, minsan hindi naman mahirap basagin ng wall. Ang mahirap ay basagin ng sariling takot. Kaya heto na ang dalawang pinakahuling diskarte. Number 6, bigyan mo siya ng dahilan para ikaw ang kausapin. Huwag ikaw lagi ang humahabol. Mga ka-diskarte chicks, may napansin ba kayo? May mga tao, hindi naman sila sobrang gwapo, hindi artistahin, at hindi rin naman sobrang yaman. Pero bakit parang ang daming gusto makipag-usap sa kanila? Simple, madali silang lapitan. Sa psychology may isang konsepto na tinatawag na Ben Franklin effect. Ang sabi nito, kapag may maliit na effort na ginawa ang isang tao para sa'yo, mas nagiging positibo ang tingin niya sa'yo. Medyo kakaibang pakinggan ano? Pero isipin mo ito, kapag may katrabaho kang minsan mong tinanong, "Uy, pwede makahiram ng ballpen?" O kaya, "Alam mo ba kung saan ang office ng HR?" Pagkatapos niyang tumulong, mas nagiging familiar ka sa kanya. Mas madali na kayo mag-usap sa susunod. Bakit? Dahil nagkaroon na ng maliit na interaction. Ngayon, wag mo naman itong abusuhin. Baka araw-araw, pwede makahiram ng charger. Kinabukasan, pwede makahiram ng payong. Tapos sa sunod, pwede makahiram ng motor. Relax lang. Ang gusto mo ay magkaroon siya ng dahilan para makipag-interact sa'yo. Halimbawa, pareho kayong mahilig sa K-drama. Sabi mo, napanood mo na ba yung bagong series? Worth it ba? O mahilig siya sa aso. Ikaw ba, anong vitamins ang pinapainom mo sa puppy mo? Mahilig siya sa kape. May mare-recommend ka bang coffee shop? Napansin nyo, hindi ito interrogation. Hindi rin ito pagpapapansin. Conversation starter lang. At ang maganda rito, kapag komportable na siyang kausapin ka or kausap ka, darating ang araw, siya na mismo ang magme-message. "Uy, napanood mo na yung sinabi ko? Uy, napadaan ako sa coffee shop na sinabi mo." Doon mo masasabi, unti-unti nang nababasag ang wall. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil natural nang nabubuo ang connection. At gusto kong malaman sa inyo mga ka-diskarte chicks, ano ba ang pinakamadaling conversation starter para sa inyo? Food? Travel? Movies? Pets? O trabaho? Comment ninyo sa baba. Baka makatulong din sa ibang nanonood. So number 7, kapag wala talagang gumagalaw, ikaw na ang magbukas ng pinto. Ito ang pinaka-importante at sana makinig kang mabuti. Maraming tao, 5 taon nang may gusto, 6 na taon nang umaasa, 7 taon nang nag-overthink. Pero ni isang beses hindi man lang sinubukang gumawa ng maliit na hakbang. Tapos sasabihin, siguro hindi kami para sa isa't isa. Talaga ba? O baka hindi lang talaga kayo nag-usap? Mga ka-diskarte chicks, hindi lahat ng pagkakataon kakatok sa pintuan mo. Minsan ikaw ang kailangang pumatok. Hindi ibig sabihin nito magko-confess ka agad. Hindi. Hindi pa rin ang ibig ko sabihin magbigay ka ng opening. Simple lang, halimbawa, "Uy, libre ka ba this weekend? Tara, kape tayo." Minsan o kaya tagal na nating nagkakausap online. Mas okay siguro magkape kaysa puro chat. Napansin nyo? Walang pressure, walang drama, walang kapag tumanggi ka, di na ako iibig ulit.
Simple, relax. At kung tumanggi siya, respeto, baka busy lang. Baka hindi pa tamang panahon, baka wala talaga at ayos lang yon. At alam mo kung bakit? Kasi mas magaan ang pakiramdam ng taong sumubok kaysa sa taong habang buhay nagtatanong ng ano kaya kung marami sa atin. Hindi tayo nasasaktan dahil sa rejection. Mas nasasaktan tayo dahil sa mga pagkakataong hinayaan nating lumipas. Yung tipong nakikita mo na lang sa Facebook, may wedding photos na siya. Tapos sasabihin mo, crush ko yan noon eh. Noon pa pala, bakit hindi mo sinabi? Ang pinakamahalagang diskarte, bago tayo matapos, may gusto akong ipaalala. Hindi lahat ng wall ay dapat mong piliting basagin. Mahalagang maintindihan ito. Kung ang taong gusto mo, malinaw nang sinabi na hindi siya interesado, respeto. Huwag mong pilitin. Kung may partner na siya, respeto. Kung paulit-ulit niyang ipinapakita na ayaw niya, respeto. Mga ka-diskarte, ang tunay na diskarte hindi lang marunong lumapit. Marunong ding tumanggap kapag hindi. Dahil ang tunay na confidence, hindi sinusukat sa dami ng napapa-oo. Sinusukat ito sa kakayahan mong tanggapin ang sagot, anuman ito. At tandaan mo rin, ang layunin ng video na ito ay hindi para habulin ng taong ayaw sa'yo. Ang layunin nito ay tulungan ng dalawang taong pareho namang may nararamdaman pero parehong nahihiyang gumawa ng unang hakbang. Magkaiba ang dalawang yan. Mga ka-diskarte chicks, kung may isang bagay akong gusto mong maalala pagkatapos mong panoorin ang video na ito, ito yon. Hindi lahat ng love story na hindi natuloy, walang pag-ibig. Minsan may pag-ibig, may attraction, may chemistry, may pagkakataon, pero natalo ng hiya, ng overthinking, at ng salitang bukas na lang. Huwag mo hayaang maging kwento ng buhay mo ang sayang. Kung may pagkakataon gumawa ka ng maliit na hakbang, hindi para ipilit ang sarili mo, kundi para bigyan ng pagkakataon ng isang magandang kwento na nagsimula at kung hindi man siya ang tamang tao, ayos lang. Ang mahalaga hindi ka naging bihag ng sarili mong takot. Ngayon, gusto kong marinig ang kwento ninyo. Naranasan mo na bang magkaroon ng invisible wall sa taong gusto mo? Yung pareho kayong parang may nararamdaman pero walang gustong mauna. Ano ang nangyari? Nagkatuluyan ba kayo o may ibang dumating na mas matapang? I-comment mo sa baba. Binabasa ko ang mga comments ninyo. At para sa mga susunod nating topics ay nanggagaling mismo sa mga karanasan ninyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, share, at subscribe sa Diskarte Chicks. Dito hindi lang tayo nagbibigay ng diskarte. Pinag-uusapan natin ang psychology, attraction, relationships, at mga aral sa buhay na pwedeng makatulong sa bawat isa sa atin. At tandaan, minsan ang pinakamalaking wall na kailangang basagin ay ang wall na tayo mismo ang gumawa sa isip natin. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago pa tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Rosita Lagarteja, Tony Organ ng Antipolo City, Ney Reyes ng San Jose del Monte, Bulacan, Romeo Nartea from Uma, Inglaterra, then Stan Dorato ng San Pablo City, Stallion Espogi from Quezon, Raimundo Sabado, taga Pangasinan, at kay Trisha Mina Abner, OFW, watching from Jeddah, KZ. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na-shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabi ko ng topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.